Yo, what's up mga guys, and welcome back ulit sa aking channel. For today's video, ang gagawin natin ay pinaka-basic lang. So, ang gagawin natin, iparebore natin itong cylinder block. Kasi yung nauna kong video, pinakita ko doon ang problema kung bakit nagkakaroon siya ng leaking o pagkakaroon ng maraming oil sa kanyang top dead center. Kasi nga, yung piston natin ay nagkakaroon na siya ng pagluwag sa loob ng liner. Yan, pinakita ko sa inyo noong nauna kong video. Kahit wala siyang gas-gas, overheat, or kalawang, or naka-standby yung cylinder block natin, at nagkakaroon pa rin siya ng puting usok, kasi nga itong problema, maluwag na yung piston at saka yung liner. At yung piston ring din natin is meron na siyang gap sa gitna. Yung pinakita ko noong video, doon na-explain ko kung bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon ng ating cylinder block. So ngayon sa video ko ito, ang gagawin natin, pupunta tayo sa machine shop, sa reboring shop, at paparebore natin siya para makumpara natin yung liner nung hindi pa siya na-rebore saka nung na-rebore naparebore na natin siya. At ikaw ay bago pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pinutin na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na i-upload. At shoutout nga pala sa lahat na napa-shoutout dyan sa ibaba. Shoutout sa inyong lahat. So maya sa karugtong ng aking video, papakita ko sa inyo doon ang bagong itsura kapag naparebore natin yung liner at saka bagong piston ring natin. Ginawa ko video nito guys para dagdag kaalaman at ideya kung sakaling hindi nyo pa nakita kung anong magiging resulta kapag ang inyong cylinder block at saka liner kapag pagkatapos natin siyang ipa-rebore. Ang rebore po, ang purpose ng rebore ay second remedy lamang kapag nagkakaroon ng overheat, kalawang o gas-gas ang ating liner. Yan po ang ibig sabihin ng rebore. Kung wala kayong budget kung meron kayong malaking budget or malaking pera, pwede kayong mabili ng bagong cylinder block. Pero kung wala lang, tamang-tama lang budget, okay lang po ito yung pag-rebore. So sa pag-rebore, makita natin pagkatapos doon ang resulta ng bagong liner natin. Yan. So papunta tayo ng machine shop, pagkatapos nating mapa-rebore, check din natin at ikumpara natin kung nagkakaroon ba ng improvement ang ating bore at saka liner. Ito na guys, andito na tayo sa motor parts na pagbibilihan natin ng ating piston. Yan, ito yung cylinder block natin. Nakabili na tayo ng bagong piston, isang set ng piston. So ito yung bagong piston natin. Ito ay isang rebore 25, pinakaunang rebore pa niya. Yan. Ano bang palatandaan na bago ang ating piston? Siyempre guys, hindi yan mahuhulog ng diretso. Yan. So yan ang patandaan na bago ang ating size ng ating piston. At nakabili na rin tayo ng bagong set din ng piston ring. Yan. Ito yung bagong set natin ating piston ring. Tapos, katulad kanina, hindi siya di katulad nitong naunang piston yan, biglang siya nahuhulog. Yan. So, maluwag na siya. Ngayon, ang bagong piston natin ay di siya basta-basta mahulog. Pasensya sa paligid natin guys kasi maulan-ulan sa amin dito. So yan, basang-basa yung motor ko. Maya-maya dadali natin sa reboring shop para maparebore natin siya at makita na natin yung bagong itsura ng ating liner. Yan. Ito na, natapos natin siyang iparebore. Pupunin natin sa tindahan ating pinareboran. Ito yung liner niya, napakalinis, parang salamin tingnan. Tapos ito yung bagong piston natin. Yan, medyo nagkaroon na siya ng stock dito sa gitna. Yan, hindi sa katulad ng dati na mahuhulog. Yan, yan. Yan guys, so tamang-tama lang yung pagpasok ng ating piston. Hindi masyadong mahigpit para hindi magkakaroon ng pag-overheat. Ito na guys. Ayan. Tanggalin natin yung piston para makita natin yung buong loob ng liner. So yan guys, napakalinis na ng ating liner. Yun, di katulad nung dyan nasa video niya nakita nyo. So hindi ganoon linis yung liner kasi nga nagamit na yung cylinder block natin ng ilang beses na pag-andar. Ngayon ito yung bagong liner natin. Yan, napakalinis na, parang salamin. At yung piston natin, tinatulad ng dati nung nasa video din dyan sa
pinakita ko, yan, nahulog siya dito, nagkaroon na siya ng pag-stack up, yan. Hindi siya basta-basta nahulog, tamang-tama lang yung dulas niya. Yan guys. Yun lang muna guys sa araw na ito. Sana sa pag-share ko ng video kung anong itsura ng inyong liner kapag bagong rebore at saka yung hindi pa siya na-rebore. So malayo ang kanilang itsura. Sana ay nagdagdagan yung kalaman, idea sa mga hindi pa nakaparibor dyan. Ito yung mangyayari sa inyong liner. Yan. Babalik na siya sa dating itsura niya na makinis. Yan. Walang kalawang, walang gasgas, walang mga maliliit na dumi. Bagong bago na siya. Ready na siya para ikabit natin sa ating motorsiklo at pakita ng itsura at pagkatapos ng pag-andar na wala na siyang puting usok na lumalabas. Salamat sa lagi pagsuporta ng aking channel. Huwag niyo kalimutang mag-like at subscribe pagkatapos ng aking video. At maraming salamat sa inyong lahat sa ating 20k subscribers na po tayo. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Lagi kayong mag-ingat sa pagmamaneho. God bless.